May isang samahan ngayon o isang fellowship na kilalang kilala. Ang fellowship o samahang ito, ang nag-originate o prime mover nito ay si Peter Tanchi. Nasimula niya ito noong 1984 dito sa Pilipinas. Ang samahan na ito ay nakilalang CCF o Christ Commission Fellowship. Bakit ating tatalakayin ang grupong ito? Dahil marami na ang nainganyo o napamahal sa pagpapasakop sa samahang ito. Tila bagang parang matamis ang grupo na ito dahil magaling naman ang pinuno o founder nito na si Peter Tanchi. Marunong magbasa ng Biblia, biblical ang mga sinasabi, pero hindi naman ito baguhan dahil marami namang nakagawa sa kaniyang nagawa, no? May isang kilala din katulad ni Apollo Kibuloy, ang founder sa KOGC o Kingdom of Jesus Christ. Okay. Si Apollo Kibuloy kilalang kilala din dahil marami ding napaniwala sa grupo niya o sa samahang nasimula niya dahil mahusay siya sa Biblia. Ang galing pa magbisaya, magtagalog, mag-Ingles. At hindi lang si Apollo Kibuloy, meron ding si Eliseo Soriano, magaling din sa Biblia at marami ding napaniwala. Ganon din si Felix Manalo. Dumami din ang mga miyembro sa samahang nasimulan niya, ginamit pa ang pangalan ni Kristo. So, hindi baguhan ang mga ganon. No? Si Peter Tanchi, isa lang sa mga ito. Now, bakit tatalakayin ko ito? Dahil meron tayong nakilala na napasama sa grupong ito. O kung hindi man grupo ang samahang ito dahil meron silang sinasabing non-denominational or any. So para sigurado akong matama ang description ko, fellowship na lang na terminology ang aking gamitin. Okay. Napasama ang nakilala ko sa grupo na ito, isa sa mga miyembro nito. Okay? Actually, Katoliko siya sa simula at napag-alaman ko, Katoliko siya at na-convert sa born again. At napag-alaman ko din, sabi niya, from born again, sumama na naman siya sa CCF. Dahil totoo naman, magaling naman magsalita ng Biblia si Peter Tanchi. So, napasama siya sa samahang ito. Mga kapatid at mga magulang, ang grupong ito, ang description sa grupong ito, CCF o Christ Commission Fellowship. Ang tamis pakinggan ang description na ito. Katulad din ito sa description ng samahan na sinimula ni Felix Manalo, tinawag na Iglesia ni Cristo. Matamis din ang description sa samahang ito dahil ginamit ang pangalan ni Cristo. Ganun din sa Church of God ni Eliseo Soriano, matamis din ang pangalan o description sa grupo niya dahil ginamit ang pangalan ng Diyos. So, hindi baguhan ang mga ganito. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid at mga magulang na nakikinig ngayon sa video na ito, ang ibig kong sabihin, huwag tayong maniwala agad sa mga matamis na mga salita ng isang tao. Dahil halimbawa, kung babasahin natin ang Roma 16, versikulo 17, may sinabi sa Apostol Pablo sa talatang ito na iwasan daw yung mga taong mangangaral ng mga aral na taliwas sa aral na narating doon sa Roma.
Ibig sabihin, kung ano ang pananampalatayang Kristiyano na naabot sa Roma sa panahong iyon, ano ba ang pananampalataya na umabot sa Roma? Okay? Yung Christian faith, pananampalatayang Kristiyano na nakaabot din sa Roma. Mabasa ito sa Roma 1:6 hanggang 8 at Roma 16, sinabi sa versikulo 17 na ang paniwala daw na Kristiyano na umabot sa Roma, yun ang ating paniwalaan. Kung meron mang pananampalataya o aral na tataliwas sa aral na Kristiyano na umabot sa Roma, iiwasan daw. Dahil causing division ang mga taong ito. Di ba? So, tandaan, yung paniwalang Kristiyano na umabot sa Roma, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Iiwasan daw yung mga taong tataliwas nito o hindi mag-agree, hindi susunod sa paniwalang Kristiyano na nakaabot sa Roma. Malinaw, no? Babasahin ninyo ang Roma 16:17. Nagsabi o nagpahiwatig si Apostol Pablo na iiwasan yung mga tao na nangangaral o hindi sumang-ayon sa pananampalatayang Kristiyano na nakarating doon sa Roma. So, yung tataliwas, yung hindi mag-agree, hindi makisama, no? Dahil magsasalita o mangangaral ng iba, taliwas. So, ito ang mga taong nagpasimuno ng division o hindi pagkakaisa. So, ibig sabihin, ang mga taong nangangaral ng iba o ibang interpretation na hindi sang-ayon sa paniwalang naabot doon sa Roma, ito ang mga nagpasimuno ng pagkabahabahagi o division. Iiwasan daw ito. At sabi pa ni Apostol Pablo sa talatang ito, magaganda daw ito magsasalita. Kaakit-akit din. Babasahin ninyo ang Roma 16:17 na iwasan daw ang mga taong ito dahil deceiving kasi. Dahil mapang-akit. Di ba? Kung magsasalita ang mga founders ng mga samahan ngayon, di ba? Kaakit-akit din. Yung founder ng CCF, kaakit-akit. Kaya nga, ang daming napaniwala. Si Apollo Kibuloy, kaakit-akit din dahil ang dami ding napaniwala. Si Felix Panalo, si Eliseo Soriano, ang dami. So, nag-warn na si Apostol Pablo na meron talagang mga tao ang kaakit-akit magsasalita gamit ang mga salita ng Diyos. Pero, malaman natin na hindi katotohanan ang dala nila dahil ang resulta sa pangangaral nila, imbis na ma-unite tayo, hindi tayo ma-unite. Mangyayari ang division. So makilala natin sa kung ano ang resulta sa preaching nila. Kung ito'y makapag-isa sa atin, ito ang tinukoy ni Kristo na tama dahil gusto ni Kristo na magkakaisa tayo. Pero itong mga pastor, ministro na ito, kapag mangangaral, sa halip na ma-united tayo, magkawatak-watak tayo. Ma-divide tayo sa paniniwala, di ba? So, ang daling tukuyin kung ganito tayo mag-isip. Kung sino-sino ngayon na nagpakilalang mga pastor, pero kapag sila ang magsasalita, imbes na mapanatili natin ang kaisahan ng Christianity, ma-divide ang mangyayari. Magkawatak-watak. So, bali, nagpasimuno ng division ang mga taong ito. At labag ito sa kalooban ng Diyos. Labag ito sa paniwalang Kristiyano. Roma 16:17. So, yun. Now, itong CCF o Christ Commission Fellowship, ang gandang pangalan o description. Katulad sa grupo ni Eliseo Soriano, ang gandang description, Church of God.
Meron pa yung iba, born again. Ang gandang description dahil nasa Biblia, kinuha. Diba? Pero, bakit natin sasabihin itong CCF, dapat hindi natin paniniwalaan ang samahang ito? Dahil, pag sinabi kasing Christ Commission Fellowship, ibig sabihin, kino-commission ni Jesus Christ ang samahang ito o fellowship na ito. Kung ayaw nila sa salitang samahan, so idiretso natin sa description o salita na ginamit nila, fellowship, Christ Commission Fellowship. Totoo bang Christ Commission itong samahang ito? Christ Commission, ibig sabihin, si Kristo ang nagtalaga o si Kristo ang nagsusugo sa samahang ito na mga ngaral ng mga salita ng Diyos. Totoo ba na yung sinimula ni Peter Tanchi? Dahil sa nalalaman natin, nagsimula ang CCF noong 1984 dito sa Pilipinas. Sino ang nag-commission sa samahang ito? Totoo bang si Jesus Christ? Dahil nasa description nila kasi, Christ Commission Fellowship. Totoo bang kino-commission ni Jesus Christ ang samahang ito? Hindi. Dahil si Kristo nag-commission una sa mga apostol, hindi ni Peter Tanchi. Saan sa Biblia mababasa natin kung sino-sino ang unang binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo ng mga ngaral? O sino ang unang kino-commission ni Jesus Christ sa paniniwalang Kristyanismo? Mga kapatid at mga magulang, babasahin ninyo ang Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Ating malalaman sa mga talatang ito na hindi si Peter Tanchi ang unang kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo. Ang unang kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian o fellowship o sa simbahan niya dito sa yuta or dito sa lupa, okay, ang mga apostol. Basahin ninyo Juan 20, 19 hanggang 23, mga apostol ang kinukomisyon ng Panginoong Jesucristo. So, hindi si Peter Tanchi. So, misleading ang description ng CCF dahil description nila maganda, Christ Commission Fellowship. Pero hindi naman totoong si Kristo ang nag-commission sa samahang ito. Dahil ang linaw, makita natin ito, ang historical evidence sa Wikipedia o sa alinmang libro na naghahayag ng history sa buong mundo. History of the Philippines. Okay? Kitang-kita ito na ang nagsimula sa CCF, ang samahang ito, sinimulan ito ni Peter Tanchi dito sa Pilipinas noon lang 1984. Sino ang nag-commission ni Peter Tanchi? Walang apostol. Hindi si Jesus Christ ang nag-commission sa samahang ito. Claim lang. Para bang nagbasa lang, katulad din sa ibang mga grupo, nagbasa lang ng Biblia at kung ano ang nauunawaan, sasabihin na nila agad na kinukomisyon na ako. Ginawa na akong sugo. Ginawa na akong pastor. Ginawa na akong instrumento ng Diyos. Ganun ba? Ganun ba ang pag-commission? Ganun ba ang pagbigay authority ni Kristo sa mga apostol? Hindi. Dahil kung babasahin natin ang Biblia, si Kristo nagbigay ng authority sa kanyang mga apostol, personal. Kitang-kita natin na personally si Kristo nagbigay ng authority sa kanyang mga apostol. At yung mga apostol naman, nagbigay ng authority sa kanilang mga successor o tagasunod sa authority sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa ulo o yung tinatawag nating holy ordination. Yun ang pagbigay authority sa Biblia. Si Kristo nagbigay ng authority sa mga apostol personally at ang mga apostol naman personal ding nagbigay ng authority sa kanilang mga successor through holy ordination, yung laying of hands. At batay sa history, anong ordinasyon ang connected, ang nadugtong sa pagbigay ng authority ng mga apostol sa kanilang mga successor? Roman Catholic Church.
Roman Catholic Church, mga kapatid at mga magulang. So, ibig sabihin, ang totoong kinokomisyon ni Jesus Christ, itong Roman Catholic Church. Bakit? No? O, bakit nasabi natin ito? Dahil kitang-kita ito sa history kasi. Kung hindi ka mag-disagree o kung hindi ka tutol na ang unang kinukomisyon ni Jesus Christ ay yung mga apostol. So sila ang totoong kinukomisyon ni Jesus Christ, hindi si Peter Tanchi. At sa tanong, sino naman ang binigyan ng authority ng mga apostol? Yung mga Catholic bishops, dahil halimbawa, si Obispo Ignacio, sa mga unang bahagi ng ikalawang siglo, okay, siya ang ating makikita sa history na unang gumamit sa salitang Catholic. Ginamit niya ang termino o salitang ito sa pagtawag sa church na sinimula ni Kristo. Tinawag niyang Catholic. Oh. So, ibig sabihin, ang church na kinukomisyon ni Jesus Christ ay yung church na sinimulan ng mga apostol. Na batay sa history, ito ang tinawag na Catholic. Catholic. Meron pang isang obispo, si Polycarp, Catholic bishop din. So, kung tingnan natin sa history, ang totoong kinukomisyon ni Jesus Christ yung mga apostol. At syempre, mauunawaan natin kung sino ang binigyan nila ng authority, nasa kanila ang authority. So, kung sino ang successor sa authority ng mga apostol, nasa kanila ang pagkomisyon. Mga apostol ang kinukomisyon at syempre, paniwalaan din natin yung mga successor nila. Kung sino ang successor sa authority nila. Ang tanong, itong CCF ba ni Peter Tanchi, sinong nag-commission sa kanya? Paulit-ulit na itong tinanong natin. Walang nag-commission sa kanya. Ang masabi lang natin kung bakit nag-claim sila na kinukomission sila ay dahil nagbasa sila ng Biblia. Ang daming gumawa ng ganun, mga kapatid at mga magulang. Nagbasa lang ng Biblia at kung ano ang reflection, kung ano ang nauunawaan, nagtayo o nagsimula agad ng mga panibagong grupo at sinabi ng kinukomisyon sila. Ang dami. Ganon ang ginawa ni Felix Manalo. Kumiwalay sa Katoliko, dahil Katoliko sa simula si Felix Manalo, at sumama sa ibang mga grupo, naging Sabadista, naging Protestante, at nagsimula o nagtatag ng sariling samahan na ginamit ang pangalan ni Kristo para may maakit. Si Eliseo Soriano, ganun din noong 1980. Yung kilala noon sa description dating daan at later on, pinalitan niya ng description, MCGI, Church of God. Ginamit din ang ngalan ni Kristo. Okay. Pero, hindi si Kristo ang nagkomisyon. Walang nagsugo. Saan galing ang mga authority nila? Walang ibang masabi natin. Ang authority nila, claim lang nang dahil nagbasa sila ng Biblia. Nag-claim agad na commission sila. Ginawa silang instrumento ng Diyos dahil nagbasa sila ng Biblia. Hindi ganon ang pagbigay authority. Kung tingnan natin sa history, personally nagbigay ng authority si Kristo sa mga apostol, at yung mga apostol naman personally nagbigay ng authority sa kanilang mga successor. At ang kanilang mga successor naman personal ding nagbigay ng authority sa kanilang mga successor sa pamamagitan ng ordination, yung pagpapatong ng kamay sa ulo. At historically, ang ordination ng mga obispong Katoliko at sa kanilang mga inoordinahan din ng mga kaparian, ito lang ang may connection, connected. Kaya ang totoong kinukomisyon ni Jesus Christ, mga apostol at mga successor, mga obispong Katoliko, batay sa history. Hindi si Peter Tanchi, claim lang yon. Hindi si Felix Manalo, hindi si E.D. Villanueva ng GIL, magaling din magsalita, di ba? Si E.D. Villanueva, magaling din magsalita. Okay, dahil dami ding mga napaniwala ito at
at ang kanyang anak, kilalang kilala pa, si Joel Villanueva. Okay? So, ingat tayo sa mga magagaling magsasalita, pero hindi connected sa samahan ng mga apostol. Catholic lang ang makita natin sa history na connected. Kaya nga ayaw nila kapag ang mga CFD gagamit ng history books. Sasalungatin nila. Pairalin nila ang aral na sola scriptura. Biblia lang daw ang basihan. Self-refuting ang ganyang argumento dahil Biblia mismo ang nag-refute sa paniwalang yan. Dahil siya mismo ang nagsabi na hindi lang siya ang basihan. Job 8:8 sa Living Bible Translation, read the history books and see. Bakit sinabi sa Job 8:8 na read the history books and see? Kung Bible lang ang basihan. Di ba? Di ba self-refuting ang Bible alone o sola scriptura doctrine? Pero alam natin kung bakit wala silang ibang option sa pagrebelde nila sa authority ng Roman Catholic Church. Dahil kapag hindi kasi tayo nila mapaniwala sa Bible alone, ibig sabihin, tanggap yung kahit na wala sa Biblia. So, ibig sabihin, manalo ang Katoliko dahil hindi nagtuturo ang Katoliko ng Bible alone. Di ba? So, ibig sabihin, kung mapaniwala nila tayo na Bible alone lang, so, panalo sila. Pero kung ma-refute natin, talaga namang ma-refute natin dahil self-refuting naman ang Bible alone na doktrina. Dahil hindi naman sinabi sa Biblia, wala namang bersikulo sa Biblia ang nagsasabi na siya lang. Di ba? At kung babasahin natin ang Job 8:8 sa Living Bible Translation, read the history books and see. Ibig sabihin, kasama ang history. Dahil hindi naman lahat na history nasa Biblia. Di ba? Mga kapatid at mga magulang. So, para disarmahan ang mga CFD, disarmahan nila ang mga CFD na gumamit ng history books, kaya pinapairal nila ang doktrina ng Bible alone, na taliwas naman sa Bible alone. Hubod suotso. Si San Pablo nga, sinabi niya sa 2 Tesalonica 2:15, ano ang sabi niya? Paniwalaan daw yung mga tinuturo nila. Tinawag pa niyang tradisyon. Tradisyon ha? Sa pamamagitan ng salita na sinalita lang daw sa bibig at yung sulat. So, mali yung Bible alone o sola scriptura. Dahil hindi ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, salita sa pamamagitan ng bibig o sulat. So, both accepted. Ang dalawa accepted. Nasulat at hindi nasulat. Dahil hindi na nasulat eh. Sinalita na lang sa pamamagitan ng bibig. So, self-refuting talaga ang sola scriptura o Bible alone. 2 Thessalonians 2:15. Ito ang disqualify sa sola scriptura. At yung Job 8:8 din sa Living Bible. So, wag sa nating pahabain ito dahil taatama rin kayo kung pahabain natin ang video ito. Ang hindi ko natalakay, okay, don't worry. Gagawa naman tayo ng ibang mga videos para yung mga hindi natalakay natin, malalaman din ninyo. Malaman din ninyo ang mga hindi natalakay natin. So, hanggang dito sa ngayon, ito po din ang kapatid na Silbert. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.